Ano naman kaya ang masasabi ng Department of Tourism sa panukalang tanggalin ang travel tax? Abay, alamin natin yan mula sa ating News 5 correspondent Gerard De La Peña, GDP. Okay, bago tayo pumunta doon sa isang mas juicy na tanong, ano ang opinion ng Department of Tourism tungkol sa panukalang tanggalin ang travel tax? Lord, alam ko kanina tinanong natin si Tourism Secretary Cristina Frasco kung ano yung take niya dito sa proposal na i-abolish yung travel tax. Actually, tinatanong ko siya kung pabor ba siya o hindi dito. Pero ang sabi niya kasi, it's up to the lawmakers na kung ano yung tingin niya dito. So parang kumbaga depende na sa wisdom ng mga mababatas natin kung ipapasa nila ito. Pero ang sabi niya kasi, sana raw ay magkaroon ng pondo para sa pagpapagawa ng mga kalye, pagpapagawa ng mga tourism infrastructures. Dahil sa ngayon parang may binanggit siyang isang kanina statistic na parang number 69 ang Pilipinas out of 117 countries or economies na hindi, ibig sabihin nito parang hindi sufficient yung ating tourism infrastructure. So sana raw kung tatanggalin nila itong travel tax, mag-allocate sila ng pondo para dito sa mga infrastructure na ito. Pero as we speak, Gerard, ano nga ba yung porsyento ng travel tax ang napupunta dun sa proyekto ng tourism infrastructure? Oo, good question, Denise. Kasi 50% ng ating travel tax na binabayad nating 1,620 or up to 2,700 if I'm not mistaken. Yung 50% niya napupunta sa TIEZA. Itong TIEZA, yung gumagawa ng mga, supposedly, gumagawa nitong mga tourism infrastructure na ito, yung mga facilities for community tourism programs and others. Yung 40% nito napupunta sa CHED for tourism education, and yung 10% is for heritage preservation. Yes, sa NCCA. So yun yung breakdown ng supposedly pinapapatunguhan ng ating travel taxes. Opo, sa NCCA yan, Pero curious ako doon sa 40% ng CHED tourism-related na mga educational programs. Ano kaya yung mga yun? Tuwing sumasayaw ba, halimbawa yung mga estudyante ng itik-itik, ganyan, ay may mga ganun pa contest ba, may kinalaman doon. Kailangan siguro ma-break. Pero GDP, ang interesting kasi nito, itong travel tax na sinasabi natin, ay noon pa, isang presidential decree pa ito, na panahon pa ng lolo, na itong nagpapanukala tanggalin ng travel tax. Presidential Decree 1183. Oo. Tama. Yung lolo pa nga ni Congressman Sandro Marcos yung nagpatupad nito. Tapos may isa pang I think that's a Republic Act na ginawa noong 2009 regarding mga pagsingil nitong travel tax. Ang Amended Tourism Act. At ang gusto ni Congressman Marcos, ma-repeal itong mga batas na ito. Correct. At yung 2022 ASEAN Tourism Agreement din, ang member states daw ay commit to phasing out travel taxes to promote ASEAN-related travel. Pero mo tayo lang bansa na tinatax ang sarili niyang citizens. Hindi. Tama yung sinabi ni GDP, 16227. Depende kung first class ba yung flight mo o hindi. Pero gusto mo ikaw na magtanong dito kasi nakita natin yung kasamahan natin dati si Asik na talagang stoic lang kahapon, Pero muling dinefend ni Secretary Frasco yung wala raw siyang mga kautusan ni pondo daw galing sa kanyang departamento ang may kinalaman sa kanyang mga appearances sa mga posters sa tarpaulin and other related visual items, GDP. Parang nagkaroon ng reiteration ng mga sinabi niya kahapon doon sa Senado kasi di ba medyo nag-isa siya kahapon sa Senado at sinabi niya na parang hindi naman daw niya kailangan ng exposure or ng yung mga ganyang klaseng promotion kasi wala naman daw siyang balak tumakbo for national position sa 2028. Ngayon na sinasabi niya parang may mga publication daw kasi na hindi authorized yung paggamit ng ng kanyang mga photo. Yung isang ang pinakita sa amin kanina, Japanese publication pa siya, hindi raw nag-solicit ng interview sa kanila or di man lang daw sila tinanong. Basta may picture lang daw ni Secretary. Ngayon na sinasabi ni Secretary, wala raw siyang ipinag-uutos na kahit na kailangan lumabas yung mukha niya. So, nagkataon daw na kunyari pupunta siya sa isang local government unit tapos may mga welcome banners tapos nagkataong gumawa yung LGU na yun ng mga streamers sila or banners sila na nandun yung mukha niya.
So ganun daw yung nangyayari na sinasabi niya. So ngayon, pinag-utos na raw niya sa mga regional offices ng DOT na tanggalin na lang itong mga ganitong mga uri ng promotional materials or itong mga banners or streamers or posters na merong mukha niya. Wow. Dapat pala magdemanda siya doon sa isang Wala kasing magazine, consent. Wala raw Wala daw siyang consent consent doon. O talaga pinag-aagawan ng tao yung kagandahan talaga niya para gamitin, para, alam mo yon, para mag-attract talaga ng visitors kung saan man. Okay. Paano talaga, marami doon kasi sa website kinukuha, website mismo ng DOT. Oo, iba-iba nga, di ba? Yung Ang defense naman niya ay dalawa ring websites. Yung isa accomplishments, yung isa naman ay yung in general, parang na may kinalaman sa turismo ng Pilipinas. So ngayon, pag ginugol ba natin na Philippines, wala nang... Sige nga, anong google natin? Sige. Philippines ano? Philippines, yan. Okay. Tourism, yan. Sige, subukan lang natin mabilis habang O, GDP, yung kanina pala, kapihan yun, no? Hindi talaga press conference ng DOT mismo. Yep, tama. At kumaidagdag ko lang din, Lord, kayo na sinabi niya na sana raw itong mga yung mga lumalabas ng mga mukha niya sa iba't ibang publications or sa kung ano mang promotional paraphernalia. Sana raw ayun, isipin na lang daw ng mga tao na siya ay nag-work. Yun ay proof ng kanyang trabaho kasi magpupunta raw talaga siya sa mga probinsya to do the work of promoting our tourism. So yun yung isa sa mga arguments sa kanina. Pero kahapon, di ba, isa sa mga binanggit niya, GDP, is actual work photo yung kuha na yung mga yon? Tama, tama. Yun nga rin yung ina-argue niya. Pero medyo magtataka rin tayo nga na yung ibang publication, ayos na ayos yung photos niya, di ba? Oo, parang walk up like this no? Ay. Ang soft ng ilaw, parang hindi naman halata na talagang may setup talaga. Talagang nagkataon ng maganda talaga at parang modelo ang sekretarya. Pero GDP, okay, cambio na tayo. Baka kung ano pa masabi ni Denise Tan. Ano naman itong sinusulong ng departamento na paglalabas ng monthly airline ticket pricing index? Ito ay request daw nila sa Civil Aeronautics Board kasi 'di ba ito just for perspective sa ating mga kapatid Yung CAB kasi yung ahensya na tumitingin dito sa mga pasahe natin sa eroplano. Sila rin yung nagsisiguro na maayos ng serbisyo ng mga airline natin. Kasi ang CAAP naman, ang mandate naman yan is more of yung safety natin sa pagka-travel natin sa himpapawid. Ngayon, nag-request na raw ang DOT sa CAB na dapat daw monthly magkaroon ng publication ng mga airfares, yung mga rates ng mga airlines para raw mas transparent yung pricing nga ng mga airline para makita rin ng publiko kung ano yung maximum, parang MSRP ito, maximum suggested price or rate ng mga airline. So, more of for transparency itong gusto nila mangyari. Babalik pa rin ako doon sa kasi may mga nagpapatanong lang. Kung 2019 kung tutuusin mo, yung pinakamataas na so far na pinakamataas nating mga visitor numbers from 8 million, tas ngayon parang pre-pandemic ito, bumaba sa nasa 5 na lang ata ngayon So ibig sabihin ba nito at kung sinisisi nila ang kasi yung tourism infrastructure natin hirap Oo. So mula ng 2019 mataas yung ating mga infrastructures, nawala na lang bigla dahil sa COVID, ganun ba yun? O pinagbabaklas ba itong mga infrastructure na ito? Asking for a friend lang naman, Gerard. Actually, alam mo, Lord, hindi ko masasagot yan. Pero yun nga, last year kasi, 2025, a little over 6 million yung tourist arrivals natin, international arrivals natin. So, kaya tinanong namin siya kung ano yung targets niya for this year. Kasi di ba normally may mga targets naman yung ating mga tourism chief. Na, like, yung 2019, ang alam ko, ang target ko is around 8 or 9. Basta medyo na-miss. Na-miss yata ng konti, if I'm not mistaken. So, tinatanong namin siya kanina kung ano ba yung target for this year. Or at least man lang ina-expect ba natin na lumampas man tayo ng 7 million this year. So, a bit higher than what we've seen in 2025. Ang sabi niya, ayaw na lang daw niya magbigay ng mga ganong projections kasi napaka-unpredictable daw ng tourism market. Wow. Unpredictable pala. Basta, ang mapipredict lang natin, wala nang makikitang mga larawan ng ating Abangan. Pero, subukan kaya natin sa trabaho yun,
labas tayo ng labas ang picture na para preba na nagtatrabaho tayo. Ganyan. Alright. GDP, maraming salamat sa oras mo. Ang ating News 5 correspondent, Gerard de la Peña. Thank you, Gerard.